Hi Maharlikans, Pilipinas, magandang umaga po mula Luzon, Visayas, Mindanao at Sabah sa lahat po ng mga Filipino and OFW all over the world. Kumusta na po kayo? So ngayon po, mainit pa rin po ang issue dito sa extrajudicial killings at ang pagsasabotahe sa Administrasyong Duterte. Unang-una po itong si Dilimaw na kung saan po ay Diyosa ng mga halimaw. Ito po ang pakikipaglaban nating lahat at ng gobyernong Duterte sa droga ay hindi po madali. Dahil po ang involved nga po dito ay mga politiko na ganid po sa pera at ganid sa power. So ngayon po, itong si De Lima especially po, hindi po talaga aamin to. Kahit ibitin mo ng patiwarik, hindi po siya aamin. Dahil naibenta na sa impyerno, okay, o kay Satanas. So ngayon po, pakinggan niyo po itong, actually na-post na rin na po ito, pero tignan natin yung itsura niya. Ito bang pagmumukhang ito ay nagsasabi ng katotohanan? Hindi talaga ako titigilan. Na hindi ako anong gagawin ko dapat? Mag-resign? O barilin ng sarili ko? Di ba? And I won't do either. So ayun. Actually, dapat nga po barilin na lang yung sarili niya para matapos na po ang problema at kung may kahihiyan siya. Definitely po, itong mga involved na sindikato sa ating gobyerno sa droga, ito po ay malaking laban natin. Dahil ito po mga sindikato na ito ay kahanda po silang pumatay dahil sa pera at dahil sa power. So ngayon po, nung nakaraang administrasyon, nagpifiesta po sila. Dahil nagkaroon po tayo ng presidenteng seryoso at may pagmamahal sa ating mga Pilipino na gusto pong wakasan itong droga. Hindi man po mawakasan at naniniwala naman po ako na hindi talaga to magiging zero drugs ang Pilipinas. Even all over the world po, napakalaking problema itong droga sa atin. Ganon pa man po, ako bilang Pilipino at bilang hindi yellow tard ay naniniwala po ako na mga sindikatong ito ay magsasama-sama po yan. Magbabayad po yan sila ng milyon, even billions para po isabotahe ang administrasyong Duterte. Ngayon po, yung nabanggit ni President Duterte na ang may plano pong impeachment itong mga yellow. Hindi po tayo tanga, hindi po tayo bobong mga Pilipino para hindi ito malaman. Bago pa po ang kampanya, talaga naman pong alam na po natin yan. Kaya nga po, ginawa nila ang pandaraya, okay, kay Bongbong Marcos at sa iba pang mga senatoriables na supposedly nanalo at pinwesto itong mga kultong dilaw dahil po para maisakatuparan nila ang kanilang mga cancer na plano sa ating lipunan. So, again po, itong mga yellow tards na ito, itong mga kultong dilaw na to, handa po silang pumatay at wala po silang sisinuhin. Ma-execute lang ang kanilang kasamaan or i-continue lang kung ano yung mga ini-enjoy nila nung nakaraang administrasyon. Ang droga po ay salimuot na laban sa kahit saang bansa. So kung natatandaan nga po ninyo, ito po yung mga mas ahead sa akin, yung pinakasikat na drug lord sa drug cartel na si Pablo Escobar, kung sino po nakakakilala o nakapanood ng mga documentary na yan. Doon ko po nakikita na itong mga involved sa droga, ito po ay papatay kahit pamilya, kahit kaibigan, alang-alang po sa power at saka sa pera, kasi po halang po ang kanilang mga kaluluwa. So, malungkot po, kaya po tayo ay magsama-sama at magdasal para sa laban na ito dahil hindi po talaga madali ang laban ng ating Presidente Duterte at nating mga mamayang Pilipino, kasi tayo po yung mga mamamayang Pilipino po ang biktima dito. Bakit po ba unang napapatay yung mga users or pushers na mga small timer? Kasi sila po yung mga ginagamit o sila po yung mga collateral dito sa droga na to. Yung mga malalaking sindikato po, marami po yan silang pera eh. So kaya po nila mag-hire ng mga sindikato rin, ng mga goons, kasi meron po silang pera eh. Kaya po hindi po madali ang laban natin. Napakalungkot, but we have to fight.
for our country and para po sa ating mga kababayan. At ito naman po itong mga human rights na people na ito na nangangampanya, ano naman daw ang human rights ng mga napatay na ito. Ang tanong ko sa inyo, mga hayop kayo, ito ba mga kriminal na ito at kayo-kayo dyan, naisip nyo ba ang mga karapatang pantao, ang right nito mga ordinaryong mga Pilipino na nabibiktima ng droga na araw-araw, naisip nyo ba yung sirain ninyo ang pamilya nila, buong pamilya nila, naisip nyo ba bago kayo magdadadakdak ng mga pesting human rights ninyo? Okay, ang human rights po ay applicable lang sa mga taong hindi salot sa lipunan. Pero ang mga demonyong salot sa lipunan, wala pong puwang ang salitang human rights sa kanila. So ganun pa man po, mabuhay po tayong lahat at patuloy po tayong lumaban. Kahit po napakahirap ng laban natin, tuloy po tayo. Kasi kung titigil po tayo, talo po talaga tayo. At least po tayo habang buhay lumalaban po tayo. So mabuhay po kayong lahat at ingat po kayo. Congratulations to Senator Alan Peter Cayetano for his triumphant victory yesterday and for making me realize that a committee chairmanship is not the end of everything for me as a senator. Pagtuligsa kay Senador Alan Cayetano ang pambungad na pahayag ni Senadora Leila de Lima sa kanyang privilege speech kahapon. Giniit din ng senadora na hindi na siya natatakot sa mga paninira sa kanya. Isa na rito ay ang pagdinig sa Kamara na pilit umanong nag-uugnay sa kanya sa drug trade sa New Bilibid Prison. Sino po ba ang mga testigo nila? Mga preso sa Bilibid? Mga convicted criminals? DOJ or NBI officials and others who have an axe to grind against me? Or those who have skeletons in their closet? Tinanggi rin niya na nakikipag-usap siya sa high-profile inmate na si Herbert Colanco. Yung number ko is of public knowledge. I think you also know that. And I never talked to Colanco sa phone. Pinangalanan din niya ang ilan sa mga umano'y opisyal ng Davao City Police na miyembro ng Davao Death Squad na nakuha niya sa dati umanong DDS member na si Edgar Matubato at ilang testigo noon pang 2009. Ang ilan po sa mga pangalan na ito ay ang mga sumusunod. SPO4 Arthur Las Cañas, Police Chief Inspector JCJ Francia, Police Chief Inspector Fulgencio Pavo, Police Chief Inspector Ronald Lau, SPO3 Jim Tan. Mr. President, those names compose the core group of the so-called Davao Death Squad. Ipinagtanggol din niya si Matubato sa mga nagdududa dito bilang testigo. Kung ang pamantayan ng ebidensya ni Senator Cayetano ay katulad ng drug matrix ng Pangulo na parang dinowing lang ng isang 12 anyos na bata, di hamak na lampas-lampas naman ang testimonya ni Matubato. Binanatan din niya ang troll sa social media na sunod-sunuran sa anumang sasabihin ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kapag hindi ka sumamba kay Poong Duterte, ikaw ay adik dahil adik lang ang hindi sumasampa kay Poong Duterte. Sa huli, mensahe niya sa Pangulo. Tumingin ka sa likod mo at huwag kalimutan na ikaw ay isa lamang tao. Hindi Diyos, tao. Thank you, Mr. Chair. So there are no witnesses from the CHR right now. With respect to the to the other witness, the one presented last September 15, since we know that there's going to be a hearing today, so he has been brought here to the session again to continue with his testimony. Now, I heard among the ground rules earlier announced by the good chair that no witness will be presented if there is no prior affidavit or statement executed by said witness. May we confirm that, Mr. Chair? If that is this... That is what I read, and this is That is prospective in effect. Unfortunately, unless he can present an affidavit here, I will have to go by what has been testified here previously. He went here on his own volition, I presume. Yes. He raised his hand. He's already under oath. Yes. We shall continue with his testimony. Yes, We will not waste time. Okay, so that is the clarification from the chair, because I was going to say that also during the last hearing, I manifested that a judicial affidavit is going to be prepared for the witness. Now, I have to inform the committee that while there have been initial moves or steps to have him execute a judicial affidavit,
because I was thinking that the judicial affidavit would have been executed or would be taken by the acting general counsel when I was still the chair. But with the change of chairmanship, then we think that it could no longer be done. The personality of the acting general counsel would now be put at issue. So we decided that we can probably look or scout for other counsels for purposes of the execution of the judicial affidavit of the witness. But having said that, Mr. Chair, as you said, since last time he already testified, or he started with his testimony already, then I guess since he is around, we can already present him. But to the other question, who's gonna present him, I'm afraid that the answer is none, because we were asking him if he needs a lawyer for purposes of today's proceedings. His answer was negative. The committee can confirm it from him whether indeed he does not need or he does not desire a counsel to assist him for purposes of today's proceedings. My comment on that is that if nobody is presenting him, then ano yan, pumutok lang sa buho, dumating dito? Sino ba nagdala niyan?